Natin ngayong umagang ito sapagkat ang misa po ay hindi lang po isang misa. Kung hindi ang equivalent ng misang ito ay dalawa, sapagkat dalawang pari equals dalawang misa equals dobleng pagpapala ang tatanggapin nyo ngayong umagang ito. Welcome po natin si Father Arnel Galion na kasama po natin sa diocese. Siya po ang kura paroko ng Sampaloc, San Vicente de Ferrer. At siya po ay ating ipagdadasal, kaya siya po ay narito. Sabagat siya po ay mag-undergo ng kidney transplant sa September 9, anibersaryo ko pa. Kaya, Father Arnel, hindi natin malilimutan ang araw na iyon. Pwede po bang inyong ipagdasal si Father Arnel? Amen. Ayan, madami na magdadasal sa iyo, Father. Ayan, palakpakan po natin si Father Arnel. Ang buhay po ay puno ng katanungan. Marami tayong tanong sa Diyos. At siguro, merong mga tanong na may sagot. Merong mga tanong na walang sagot. May mga katanungan na mahirap sagutin. May katanungang madaling sagutin. O katulad ng madali lang, ano po yung lumalabas doon sa manok na bilog-bilog? Itlog po. Itlog, okay. Ano naman po yung lumalabas sa butiki na bilog-bilog din? Itlog din po. Itlog din, pero merong kulay itim. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Dumi po. Ipot, di ba? Okay. Madaling sagutin. Oh. Pero, sino po ang pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo? Ang hirap sagutin. Alam mo? Si Noah? Si Noah, hindi. Si Adan, hindi. So mahirap po. Methuselah, 969. Ngayon po, what is the distance between the earth and moon? Kuya? Hindi rin. Ang hirap sagutin. Di po ba? Kaya pwedeng sabihin natin hanggang itlog lang tayo. O kaya hanggang ipot lamang tayo. Pero, jokingly aside, dear brothers and sisters, the disciples were bombarded with so many questions. At ang unang tanong ay, sino ba ako ayon sa mga tao? Well, the Lord, the Lord is very much worried about His popularity rate. Sino ba ako? Sabi sa sinasabi ng mga tao. But the Lord is more concerned on the understanding of His disciples. Sino nga ba ako sa aking mga disipulo? Pero sagutin na po natin, sino nga ba si Jesus? Well, the answer is, si Jesus, Jesus is an extraordinary person. Yun ang naranasan ng mga disipulo. Nagpapagaling, nagpaparami ng tinapay, lumalakad sa tubig, extraordinary. But then the second answer is, Jesus is the reincarnation of the great man. Sino-sino po yun? Yung binanggit. Yung binasa ko po kasi ay short version. Pero yung long version po nakalagay doon, sumagot yung mga disipulo. Sino ba ako? Sabi ng mga tao. Sabi po ng ilan, kayo po si Juan Bautista. Sabi po ng iba, kayo daw po si Elias. Sabi po ng iba, kayo daw po si Jeremias. O kaya naman ay isang propetang muling nabuhay. So, perhaps, kung titingnan po natin to graphically describe, sabi po, Lord, nagre-report sila, sabi po ng 40%, kayo daw po si Saint John the Baptist. Kasi akala ni Herodes, muling nabuhay si John the Baptist na pinapugutan niya ng ulo. Muntik na may mapugutan ng ulo dito sa bayan ng Lokban. Nako, Diyos ko, na nakalagay sa Facebook. Nako, kakatakot.
So, yun po, 40%. At 30% ay siya daw si Elias. Aba, ay nag-round trip si Elias. Di ba umakyat na sa langit? Abay, bumalik uli. 30% ay nagsasabing siya ay si Elias. At meron nagsasabing 20% na siya si Jeremias. And the other 10% ay siya ay isang propetang muling nabuhay. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, yun ang sinasabi ng mga tao. What about you? Sino ako sa sang-ayon sa inyong pagkakilala? At sino po ang nagsalita? Si Pedro. At sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kayo po ang Mesiyas. Well, sabi ng Panginoon, hindi galing sa iyo yung sinabi mo, kung hindi galing sa pagbibigay sa iyo ng inspirasyon ng aking Ama. Kung matatandaan po ninyo, 3 beses idininay ni Pedro ang Panginoon. Kung matatandaan po ninyo, si Pedro ay nagduda. Lumakad siya sa tubig. Pero nang nakita niya ang rumaragasang malaking mga alon, nawalan siya ng pananampalataya at dahan-dahan siyang lumubog. Kaya naman, bakit gano'n na lamang ang pagkakilala ng Panginoon, pagkakilala ni Pedro sa Panginoon? Pero sinuklian niya ng Panginoon ang sinabi, ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Mga kapatid, ano po ang aral na pwede nating sabihin sa pagkakataong ito? Una po, the Lord entrusted the church to the imperfect human beings. Hindi po mga santo ang lahat ng pinagkalooban nito, sabihin natin ng pinagkatiwalaan. The church is composed of saints and sinners. Sasabihin nyo, ay ayoko nang pumunta sa simbahan. Marami doon ay marites, marimar, marisol. Marami doon ay mga pakitang tao lang. Marami doon ay plastic. Well, sino ba ang walang kasalanan? Sino ba ang walang nagawang pagkakamali? We are all flesh and bones. We are capable of committing errors and mistakes. The church, yes, is a composition of saints and sinners na handang magpanibago. Bakit po ba pinili si Saint John, the beloved disciple? Because of his loyalty and because of his love. Bakit po pinili si Judas? Pinili po siya dahil si Judas po ay magaling, tuso, brilliant, magaling dumiskarte. Pero yun nga lang, dinugas maraming pera ng kanilang ng asosasyon nila at ipinagpalit ang Panginoon sa 30 pirasong pilak. Bakit po pinili si Pedro? Sapagat si Pedro ay mahina. Because the strength of Peter is the Lord. Walang ibang lakas si Pedro kundi ang Panginoong Diyos. Kaya naman binigyan si Pedro ng pagkakataon, di ba? 3 beses i-deny ni Pedro ang Panginoon. 3 beses din siyang tinanong, Peter, do you love me ordinarily? Peter, do you love me as a friend? Peter, do you love me as more than a friend, as a lover? Alam po ni Pedro na hindi siya karapat-dapat, pero binigyan siya ng Panginoon ng kapangyarihan. Ibinigay kay Pedro ang susi ng kalangitan upang anumang ipagbawal niya sa lupa, ipagbabawal sa langit. Pangalawa po na masasabi natin ay naroon po ang pagbabago ng pangalan. Ang pangalan po ay naglalarawan sa atin kung sino po tayo. What is your name? The name describes who you are. And also it describes your mission. Maaring hindi po natin, ano po ang inyong pangalan, nanay? Aida. Aida. Apelyido po? Dalangin. Dalangin. Ayun, tinan ninyo ha?
Sa pangalan pa lang niya, siya ay relihiyosa na, ay dalangin. Lagi kayong nananalangin. Opo. Tanin nyo. Tama-tama. At ito pong pangalang ito ang nangyari, binago ng Panginoon ang pangalan ni Simon. At sabi niya, you will no longer be called Simon, you will become Peter. Sa Kastila po ay Piedra. Sa wika pong Greek ay Petrus. Sa wika pong Aramaic ay Kepa. Sa wika pong Latin ay Petrus. Sa Tagalog, Totoy Bato. Ay, hindi po. Sa Tagalog ay bato, matigas. Pero bato nga ba si Pedro? Matigas nga ba si Pedro? Hindi po. 3 beses i-denied ang Panginoon at nung nagalit, tinagapan ni Pedro yung tainga ng sundalo. At kumuha nga sila ng pioneer epoxy at inilagay yung tainga ulit, didinikit. Pero makikita po natin doon na yung pangalan ni Pedro ay naglalarawan ng panibagong misyon. He will be the head of the church. Tayo po, nung binyagan, ay tumanggap ng bagong pangalan. We are all called Christians. Andun po sa salitang Christians, tanggalin natin yung Christ, ang matitir ay Ian. Ian Venerasyon, Ian de Leon. Hindi po. Ian, I am nothing without Christ. Kung wala si Kristo, walang kwenta ang buhay natin. That is our name. And so we have to live up to our name like Saint Peter. Pangatlo pong puntos ay ipinagkatiwala kay Pedro ang susi ng kalangitan. Pag kayo po ba ay nagbigay ng susi sa isang tao, anong ibinibigay ninyo? Di po ba? Kayo, yung susi ko. Bakit nyo ibibigay yung susi dun sa tao? May tiwala po. May tiwala. Hindi mo ibibigay yan sa kawatan. Ano? Hindi mo ibibigay yan sa magnanakaw. O, ito yung susi ko, ha? Yung Rolex watch ko naroon sa baol, ha? Ay, yung aking mga 501 na jeans naroon sa kabila. Yun. So, ibinibigay po natin yung susi, binibigyan natin sila ng kapangyarihan. And so, what the Lord has given to Peter is power. Kapangyarihan sa lupa, kapangyarihan sa langit. Ang tanggapin ni Pedro sa lupa, tatanggapin sa langit. Ang hindi natanggapin sa lupa, hindi tatanggapin sa langit. At ang pangalawang kahulugan ay ang pagpapatawad ng kasalanan. Ipinagkaloob sa mga pari, sa katauhan ni Pedro, ang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya marami na pong mga kabataan ngayon hindi na nagkukumpisal. Sasabihin, diretso na lang kami kay Lord. Ito na nga po, yung teksto na naglalarawan ng kapangyarihan ng pagpapatawad ng pare. Sasabihin niya, bakit kami mangungumpisal sa pare? Yung pare nagkakasala rin. True! Lahat po tayo nagkakasala, nagkakamali. Pero ipinagkatiwala ng Panginoon ng sabihin, ang pinatawad mo nga sa kasalanan ay tunay ngang pinatawad. Kaya nga yung pagkukumpisal po ay bahagi ng buhay natin na dapat natin paniwalaan na pinagkatiwalaan ni Jesus ang mga pari na magpatawad ng kasalanan. Alam niyo, sa totoo lang, yan po ang pinakamahirap na sakramento namin. May mga nangungumpisal linggo-linggo. May nangungumpisal, alam mo na yung kasalanan, ha? At minsan nga ay nakakabingi na at yung kasalanan at minsan nga ay alam mo na yung kasalanan pagluhod. Ako po ay nako, alam ko na yung kasalanan nito. Kaya minsan sabi ko, anong kasalanan mo? Father, yung dati po uli. Aba, paghuhulain pa ako ng dati po uli. Sabi, Father, ano pong parusa? Ginantihan ko, yung dati na rin. Minsan po nagsasawa ang pari sa kapagpapatawad ng kasalanan. Pero ang isang magandang katotohanan, ang Diyos mo, kailanman hindi nauumay, hindi nagsasawa ng pagpapatawad because God is a God of million chance. Siya ay Diyos ng libo-libo
at milyong-milyong pagkakataon. Hindi na binibilang yung pagkakamali natin. Hindi katulad natin na binibilang yung pagkakamali ng asawa mo, binibilang yung pagkakamali ng anak mo, binibilang yung pagkakamali ng magulang mo. Ang Diyos, hindi nagbibilang. Ang tinitingnan niya, yung nilalaman ng ating puso. Kaya nung ipinagkaloob kay Pedro ang pagpapatawad sa mga kasalanan, ito po ay paglalarawan ng sakramento ng kumpisal. Na tayo po ay masabi nating lumapit sa sakramento ng kumpisal ng may kababaan ng loob, lahat po ng kasalanan natin ay matatanggal. Sino po ang naligo ngayong araw na ito? Taas ang kamay. Ay, mabaho din eh. Oh. Kaya pala hindi naligo. Ulitin ko po ang tanong ko, sino po ang naligo ngayong araw na ito? Ay, talagang hindi dito naligo. Kaya pa, masama ang amoy dito. Sino po ang naligo rito sa parte rito? Ayan. Alam po ninyo, ang kasalanan ay putok ng kaluluwa. Ha? Kaya, yung kaluluwa po, may putok din. Ang kanyang putok o yung masangsang na amoy, walang iba kundi kasalanan. At yung kasalanan ay napapawi lamang kapag tayo nagkumpisal. Ha? Meron ba kayong narinig na, Lord, patawad po sa nagawa kong kasalanan? May sagot ba ang Lord na, pinatatawad na kita sa lahat ng iyong mga kasalanan? May narinig kayo? Wala. Pero pag nagkumpisal kayo, sasagot yung pare, sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, ay pinatatawad ko lahat ng inyong mga kasalanan. So sigalpot lahat ng iyong mga kasalanan. At ikaw ay magiging malinis na katulad ng niebe sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Pang-apat pong refleksyon, ibinato ng Panginoon ang kanyang katanungan. Yan ang sinasabi ng tao. Ako'y si Juan Bautista. Ako'y si Jeremias. Ako'y si Elias. Ako'y isang propetang muling nabuhay. E kayo, sino ako sa buhay nyo? Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang inyong magiging mga karanasan ang magsisilbing katanungan. Sino nga ba si Jesus sa buhay nyo? May nakita akong ka-eskwela rito ng elementary. Ayan. Sa tagal mo na sa ibang bansa, Ate Jean, ano ang masasabi mo? Sino nga ba si Jesus sa buhay mo? Siya po ang aking tagapagligtas. Kasi po, lagi po siyang kasama ko. Okay, ka-eskwela ko po itong nung elementary. Crush ko po yan nung una. Inaamin ko po naman, ay baka pa naman ang kagandahan, no? Tiyanin nyo, ha? Ayan. Isa po yan sa aking mga crush. Para sa kanya, si Jesus ay kapagligtas. Sabagat maraming beses na siya iniligtas. Remember nung na-aksidente ka? Sira yung sasakyan, pero walang nasira sa iyo? Wala. Kaya para sa kanya, si Jesus, tagapagligtas. Ate, para sa iyo, sino si Jesus? Siya po ang buhay ko. Siya ang? Buhay ko. Bakit naman? Ay lagi ko po siyang kasama araw-araw. Inililigtas sa lahat. Lagi kang? Inililigtas po sa lahat ng bagay. Okay, so siya ang buhay, siya nagbibigay buhay. Sa atin din po, ito rin ang ibinabato kong katanungan. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Siya ba'y Panginoon mo o dekorasyon lang sa buhay mo? Who is the boss in your life? Who is running your life? Kapangyarihan? Ano ang nangingibabaw sa isip mo? Who is running your life? Who is the boss of your life? Is it money? Is it power? Is it material things? Or is it the Lord? Sana nga po sa araw na ito, itanong natin, sino nga ba ang driver ng buhay mo? We don't drive our life. Sapagkat kapag tayo nagmaneho ng buhay natin, maraming aksidente. Ha?
Alam po nyo, nung ako po ay bagong nag-aaral mag-drive, 3 po yung nabangga ko. At pangatlo pong nabangga ko ay tindahan. Yung tindahan ako, binangga ako. Hindi po, nabangga ko po yung tindahan sa may Bishop's Palace. At saksi po si Father Arnel noon, dahil kasama ko po siya. Imbes na matapakan ko yung preno, natampakan ko po yung linyador. Ayun, sa pole yung bahay. Doon po sa maliit na bahay na yun na tindahan, ay may nag-honeymoon. Nasabi po nung kanilang bianan, doon kayo sa tindahan at walang gugulo sa inyo. Ay nako po, nabangga ko po. At bukol po yung lalaki. At talagang sabi ko, Diyos ko, sa dami ng mababangga ko. Ay yun po ay naganap sa loob ng compound ng Bishop's Palace. Buhay pa ko noon sa Bishop Propogo. Yun po pala'y matagal ng tindahang pinapaalis niya, hindi niya mapaalis. Kaya takot na takot po akong nagsabi, Bishop, sorry po, nabangga ko po yung tindahan. Sabi, yes, yan ay matagal ko nang gustong paalisin. Ikaw lamang palang makapagpapaalis. Salamat ng marami sa iyo. Blessing in disguise. Mga kapatid, kapag ang buhay po natin, tayo lang ang nagmamaneho, magulo. Pero subukan po natin si Jesus. Si Jesus ang manguna sa buhay natin. Walang banggaan, walang away, walang intriga, payapa ang kalooban. Kaya ngayon muli kong tinatanong kayo, sino si Jesus sa buhay nyo? Siya ba'y dekorasyon lang sa dibdib nyo? O siya ang tunay na tagapagligtas at buhay nating lahat? Amen and amen.